hintay-hintay pa tayo ng ibang mga kasama natin. Tuloy na biyahe mga kuys. Kompleto na tayo. Yung iba susunod na lang. On the way na tayo sa Pinlac Falls. Dami nagbumotor ngayon, Sabado kasi. Tagang araw ng ano ngayon, ng rides. Expected marami kang makakasabay sa kalsada. Sarap talaga mag-ride. Woo! Shoutout sa mga kuys na nakakasalubong natin. Ang ganda pa rin talaga ng lugar dito, grabe oh. Sarap magpa-picture dito pagka ano, pag weekdays. Pwede kang gumit nasa kalsada. Dahil pa rin nagra-ride kahit ang mahal ng gasolina. Iba rin talaga kasi yung naidudulot na ano, na parang saya, pang-relax sa mga busy sa trabaho. Kaya kahit na mahal ang gasolina, nagra-ride pa rin, marami pa rin nagra-ride. Iba kasi ito lang ang way nila para mag-detox eh. Ano yun, yung parang nababurnout na yung iba sa trabaho. Ito lang yung pampabawas nila ng ano, stress. Shoutout sa mga kuys na nakakasalubong natin. Ingat sa biyahe. Picture daw muna yung ibang mga kasama natin. Hindi pa nakapagpa-picture dito. Ganda dun oh, parang may bagong pasyala no. Ayun oh. Ngayon ko lang napansin yun eh. Ah hindi, kaduktong yan nung ano, kilometer 90. Kilometer 90 ba yun? Picture daw siya. Nice. Quick stop lang. Pag picture na yung mga kasamahan natin.
pinapapasok tayo dun sa loob, dun daw tayo magparking kasi overnight, dahil siguro overnight kami. Pero dito nakapark yung ano, siguro mga day tour na yung nandito nagpark. Pasok tayo. Matigas naman yung lupa, hindi naman siya yung malambot. Yun. Yung pala tayo magpa-park sa taas. Yun, dito pala yung parking ng ano, ibang mga motor dito. Ay, kasama mo kayo. Daw, labas mo yung motor mo, daw. Dito tayo sa loob nag-park. Tapos tingnan natin. Yun yung poles. Dadali mo? Doon sa baba pala yung poles. Ayan. Hanggang dulo pala yung parking dito. Marami rin nagpa-park. Siguro marami din mag-overnight. Yun, linaw ng tubig oh. Let's go. Ayan, dito muna yung motor natin. Balikan na lang natin ibang gamit. May mga cottage pala dito. Alamin natin mamaya kung magkano ang mga rate. Saan tayo? Dito? Yan, dito tayo sa cottage natin. Dulo tayo. Maganda tong pwesto natin, hindi ganun daanan. Ang ginawa kasi ni Sir Jeff, siya kasi yung kumakausap sa contact ngayon sa Tinlac Falls. Nagpa-reserve na siya ng cottage, tapos nagpaluto na kami ng mga ilang putahe ng pagkain para sa lunch. Para pagdating namin, kakain na lang kami. Nagantay lang kami ng mga ilang minuto, after namin mag-set ng tent, yun, kumain na kami ng lunch. Yo, what's up? Bugo muna rito. Napashot na eh. Yun oh. Mamaya doon tayo akyat pag wala nang ganong tao. Ngayon kasi dahil pang tao eh oh. Pag Sabado Linggo talaga rito madaming tao. Kaya mas maganda weekdays tayo pupunta. Wala dito sa pinagparkingan natin, lalakad lang daw tayo ng mga ilang minutes. May isa pang layer ng poles doon sa taas. Tara, punta natin.
Doon Kuya Enzo. Uy, akit pa? Wow! May paakat pa pala to. Napakit pa. Shoutout, shoutout. Ay. Yan na. Linaw nga rito, mas malinaw. Dito mas malinaw. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Malawak yung liguan dito, no? Who cares where we gotta be? Mas kukunti pa yung tao. Know you'll have a good time where Doon tayo galing. let's take it. Yung ditong pool sa taas, para siyang parang swimming pool na. Ang lawak, tsaka less crowded dito. Kasi medyo sa baguhan yung trekking, medyo nakakahingal din. You ask me how it got here. Ang linaw ng tubig, grabe. You say you Dalawang grupo lang kami dito. do your own sinking. You're looking like Kaya pag pupunta kayo din sa Pinlac Falls, bukod dun sa falls na madadatnan nyo dun sa baba, puntahan nyo itong nasa taas. Sulit yung pagod ng lakad nyo. Kasi dito, sobrang linaw ng tubig. Sa baba malinaw din kasi sa dami ng tao siguro. Medyo lumalabo ng konti. Pero malinaw pa rin. Tsaka dito, hindi ganun marami tao. Parang mas masarap mag-pitch ng tent dito ah. I know I'm not easy. I drag you out your mind. And there are days I hate you, but baby, you're still mine. And I have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody around who choose. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Pakita ko lang sa inyo kung ano itsura dito pag gabi ito. Maliwanag naman siya, maraming ilaw. Bali 3 grupo lang yung natira rito mag-overnight. Isa, ayan, grupo nila. Grupo namin, ayun, nandito sa sulok. Tsaka, parang doon sa taas, meron pang nag-overnight. Parang 3 grupo lang kami rito. Maliwanag naman yung lugar. Pwede pang maligo eh. Oh. Kaya lang, yung nga, kung kakayanin yung lamig ng tubig. Dito yung malakas ang liwanag. Oh. Yan dito, pwede kayong maglagay ng tent. Tulad nila. Set up sila ng tent. Ibubong naman. Eh. Ito yung mas malaking falls dito. Pero mas maganda yung inakit namin doon. Kaninang hapon. Ito yung mas malaking falls. Tingnan mo ng tubig oh. Ewan kung kita sa video. Madilim kasi. Ang linaw oh. Yung tubig. Dito rin, pwede rin maligo eh. Liwanag eh. Kaya lang, sobrang lamig nga lang.
Time check, 9:30 PM. Game. Kami, may mga dala kaming ano eh. May dala kami mga ilaw talaga, ready kami kahit walang kuryente rito. Yung setup namin, medyo madilim eh. Ayan. Yung setup namin. Yung sila. Ito lang yung lake. Ay, lake tuloy. Ito lang yung ano, yung river. Okay ka sa video. Shot. 420! 420! Hayok na hayok. Good morning. Magda mag-umulan kagabi. Linaw ng tubig oh.
Sobrang linaw ng tubig dito. Makikita nyo ilalim. Tapos mura pa. Entrance fee rito, 30 pesos. Tapos pag overnight, 60 pesos. Kung magte-tent pitching kayo katulad ng ginawa namin, 150. Tapos yung cottage, iba-iba yung prices. Merong 500, merong 1,000. Pinakamalaki nila yun. 3 yata yung kwarto nun sa taas. Ewan ko kita rito. Ayan o, 24 hours, parang 12,000 daw. Pero magamit nyo na yung buong bahay. Tapos ito, yung table na may bubong, 400 yun. Ayan, patikita natin. Ito yung mga gantong table, 250. Ano ba, day tour lang naman kayo. Ganito na lang kunin nyo. O kaya kahit di na kayo maglamesa eh. Yan, yung may mga bubong na ganito, 400 yan. Tapos itong ginagawa ni tatay, 800 daw to eh. Kasi bago siguro bagong kubo. Si tatay, nakausap natin. Matagal niya na palang alaga itong lugar. 40 years na daw niyang alaga halos to. Tapos ang nakatira rito, puro mga anak niya na. Sila yung nagmamanage, nagpapatakbo nitong lugar. Matagal ko na kasi dinadaan-daanan itong Pinlock Falls. Pag pupunta ko yung Panta, hindi ko pinapansin gano'n. Ngayon pa lang ako talaga nakapasok, nakapag-camp dito. Okay naman yung lugar, malinis. Ngayon sila ate, lagi yan naglilinis. Kaya lang advice ko sa inyo kung pupunta kayo rito, weekdays. Yun naman ang parati kong sinasabi. Kung kaya yung weekdays kayo pumunta para halos solo nyo yung lugar. Kung meron na, mga ilan-ilan lang. Kahapon dumating kami Sabado, medyo madaming tao. Kaya hapon na kami naligo. Pero kita nyo talaga yung tubig oh. Saka dito, yung tubig dito, kahit maulan, katulad ngayon maulan, hindi lumalabo yung tubig. Sabi ni tatay, kasi yung tubig dito, mostly sa bukal galing. Kaya hindi siya katulad na sa iba, na pag umulan, kulay brown na agad yung tubig. Dito hindi, malinaw pa rin. Huwag lang daw yung super bag, talaga daw magkukulay ng konti yung tubig. Pero at pagkatapos ng ulan, mga 2 hours lang, balik uli siya sa kulay niya. Kasi nga, mostly daw yung tubig sa bukal nang gagaling. Bali, pwede kang maligo dito. Ito. Tapos pwede doon sa taas. Pangalawang layer. Yan kung ayaw mag-trek Kasi may pwede kang i-trek doon sa kabila. Isasama ko rin sa video rito. Pinuntahan namin kahapon. Sobrang ganda rin ng lugar kasi ang lawak ng liguan. Saka medyo malalim doon pag makakalangoy ka na maayos. Yung balon. Wala naman po nakayanan namin. Camping po to hindi po handaan. Kain, no? Ito, camping talaga to pero parang handaan. Handaan na may konting camping. Naabuto yung lamig. Mamaya lulublob na tayo, Prepare na tayong magligpit-ligpit, paalis na rin tayo. Kakain lang kami siguro ng lunch kasi sobra-sobra pa yung pagkain namin, sayang naman.
para hindi na kami kakain sa daan. Ligpit-ligpit na. Parang bitin. Bitin yung overnight. Sarap siguro dito mga 2 days. Batchi na, okay naman. Malinis na yung pinag-alisan namin. Let's go. Sibat na. Dahil pan dumadating. Puti, pauwi na tayo. Let's go. Pag gusto niyo nga palang pumunta rito sa sa Pinlock Falls, may contact tayo rito, lalagay natin sa description. Ito siya, yan tindahan na yan, yan. Bale, kung halimbawa gusto niyo mag-overnight tapos gusto niyo makakuha ng magandang pwesto, pwede rin kayo magpaluto sa kanya katulad ng ginawa namin. Bayad na lang kami ng kung magkano yung nagasto sa luto, tsaka yung syempre yung parang service fee nila. Ang maganda lang doon, pagdating nyo meron na kayong pwesto, tapos kakain na lang kayo. Lalagay ko dito yung contact details ni Kuya Jason. Nagre-reply naman siya. Dito nagtatanong ng signal, meron ditong wifi kaya lang ngayon hindi working yung wifi nila, pero yung mga last punta ng mga kasama namin dito merong wifi talaga. Ingat mo, sir. Thank you, salamat kay Jason. Yun pala. Yun si kay Jason, yun yung contact natin dito. Bali anak yata siya nung may-ari nung caretaker dito. Sa kanya kayo pwede magpaluto. Lalagay ko dito sa video na to para pagka halimbawa gusto nyong magpa-advance booking, contact nyo na lang si Kuya Jason. Bigay ko yung cellphone number, pwede nyo tawagan. Pwede kayo magpaluto para pagdating nyo rito galing sa malayong biyahe, kakain na lang kayo. Katulad ginawa namin, nagpaluto kami ng lunch para yung hapunan kami na magluluto. Marami pa rin dumadating. Dahil dumating kami Kuya, ha? kaya ng kotse? Kaya. Konti na lang, sandali na lang. Dahil pa rin pumunta. Maganda kasi yung lugar. Maganda din yung maganda, malinis yung tubig, malinaw. Ayos din naman. Ang cons lang yung CR. Okay naman, kung halimbawang yung normal na naiihi ka lang, pero pag dudumi ka kasi walang pinto talaga yung CR kaya kailangan magsama ka para may magbabantay sa labas. Yun lang yung cons. Pero pag di ka naman ganong maarte at hindi naman sa maarte o hindi ka masyadong maselan sa CR, okay naman, malinis naman laging CR kasi yung tubig, only naman yung tubig nila Wag sana wala kang magiging problema sa tubig ng CR nila. Yun nga lang kasi ngayon may mga toilet bowl sila, kaya lang walang harang, kaya pag may pumasok kita ka. Kaya ang the best kung mag-CR ka, dudumi ka, o kung ihi okay lang sa lalaki. Ewan ko lang sa babae ganun din kasi hindi ako nakapasok. Sa lalaki ganun kasi kung dudumi ka, may mag-iwan ka ng bantay sa labas para makaraos ka. Tsaka dito ma-enjoy nyo yung ride hindi lang basta yung pupuntahan nyo, yung mismong yung ride itself, mag-enjoy ka sa daan. Napakaganda ng daan dito. Yung daan na hindi ka hindi ka mapapagod dahil sa ganda ng mga tanawin. Sa rate naman, ako nabanggit ko na yata dun sa insert ko na lang dito. Yung rate naman niya, okay naman, reasonable naman. Kasi ang rate naman niya is 30 pesos lang kung day tour ka. Ngayon kung
overnight ka 60 pesos, parang madodoble lang per head yun. Tapos kung magte-tent pitching ka 150 ang bayad. Kung marami kayo katulad namin, nasa Siam kami, ginawa namin, kumuha kami ng isang cottage, tapos nag-tent na lang kami. Tapos yung ako makikita niyo sa video dito, may section doon na parang naging parang exclusive. Hindi naman exclusive, parang hinarangan kasi wala na doon wala na doon usual na nakakapasok doon sa ano. Mas maganda kung magka-camp kayo, doon kayo mag-pitch ng tent. Kasi hindi ganon daanan ng tao 'yan. Tsaka yan nga, dapat weekdays para mas ma-enjoy niyo yung lugar. Yung isa pang magandang lugar doon, yung sa taas akit ka, magte-trek ka. Trek ka siguro mga 10 minutes trek lang, o depende sa pacing nyo. Makikita nyo na yung isang falls doon na mas malawak yung liguan, tsaka medyo mas malakas yata o mas mataas yung falls ng konti. Tsaka ang maganda doon, kakunti lang yung tao. I think pwede ka rin doon kung day tour kayo, doon kayo kakain, ganyan. Pero ang hindi ko lang sure, kasi may nakita ako may mga guide may kasama silang guide. Sabi may bayad daw yung guide 250. Sa case namin, parang hindi na kami siningil ng ganun. Kasi yung kasama namin, si Sir Jeff, nakailang punta na dyan, parang naging suki na, naging kaibigan niya na si Kuya Jason. Yun lang guys, at natapos na naman itong masaya at exciting na motocamping natin. And hopefully mga kumpare ko hindi nakasama iba medyo naging busy siguro. Tayo hindi na, medyo libre naman tayo, kaya nakasama tayo kasama natin ang tropang DIY Motocamping Philippines. Kaya sa mga wala pang dyan, hindi naman kami totally grupo kasi nagkakakilala lang kami sa Facebook din. Nagkataon na ang passion namin is pare-pareho, nagkatulad ng mga gusto, hilig. Kaya ito, pag may mga plan na ganito, may nag-schedule o merong nagyaya na mag-motocamp, libre naman kung sino libre. Na ito, nagkasama-sama uli kami. Last time nasa kami Cabinti, Laguna, sa may abandoned resort. Ako naman, shoutout sa mga tropa natin dyan na riders na nagra-ride kahit malang gasolina. Shoutout sa inyo. Wala kahit malang gasolina dito tayo masaya, di ba? Once in a week lang naman, usually once in a week lang naman yung mga nakakapag-ride ng ganyan. Yung isang araw natin, di google na natin kung saan tayo magiging masaya, di ba? Yun lang yun. Kaya peace out mga kuys. Hindi ko alam kung ano itatawag ko sa inyo kakampers, mga kuys, bahala na basta mga kuys na lang siguro, kasi yun ang tawagan namin dito Kaya mga kuys, maraming salamat sa panonood, and watch nyo ulit yung next vlog ko. At yung mga vlog ko naman medyo kahit pa paano may naibabahagi ako sa inyo na konting information about sa motocamping, tsaka yung sa mga lugar, mga prices, kung paano pumunta. Kaya kung hindi naman mahirap sa inyo na subscribe na lang kayo sa channel natin. Kung hindi naman, okay lang. Masaya na ako na napapanood nyo yung YouTube natin, yung mga YouTube videos natin. Tsaka ito naman talaga ang purpose nito sa akin talaga is ma-document ko yung mga nangyayaring sa buhay ko, yung about sa motocamping, sa ganito, sa mga ride. Yun ang pinaka main purpose ko. Yun lang guys, at dito ko na tatapusin nila itong vlog natin, and see you on our next vlog.